Magandang araw. Sa mga sandaling ito, atin namang tatalakayin ang unang bahagi ng ating ika-anim na leksyon at ang leksyong ito ay may pamagat na ang daan ng katotohanan. Sa unang bahagi, ang pamagat ng ating tatalakayin ay pagsunod kay Jesus. Kung inaangkin ng isang tao ang pagiging Kristiyano, ang pagkakaisa ni Kristo at ng mananampalataya ay kasangkot. Ito ay magiging gayon din tulad ng pagkakaisa na umiiral sa Diyos at kay Kristo. Ang sabi sa unang Juan 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Maliwanag na ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng araw-araw na kabuhayan ng Kristiyano. Sa unang tanong, paano lumakad si Kristo? Juan 15 verse 10, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Basahin din ang Juan chapter 17 verse 4 at chapter 4 verse 34. Ikalawang tanong, nang tawagin ni Jesus ang kanyang mga unang alagad, ano ang itinagubilin niya sa kanila na gawin? Mateo 4 verse 19, sumunod kayo sa akin. At ganyan din ang sabi sa Juan 1 verse 43. Ikatlong tanong, ano ang hinihiling ni Kristo sa kanyang mga lingkod ngayon? Juan chapter 12 verse 26. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Basahin din ang Colossus chapter 2 verse 6. Ikaapat na tanong, sino ang ating halimbawa? Unang Pedro 2 verse 21. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ikalimang tanong, ano ang kasangkot ng pagsunod kay Jesus? Mateo 16 verses 24 hanggang 26. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Basahin din ng Marcos chapter 10 verse 21. Ika-6 na tanong, paano tutugon ang tupa ni Kristo sa kanyang tinig? Juan chapter 10 verse 27. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng isang pagpapakasakit sa ating bahagi. Walang kalagayang nasa gitna. Lucas 14 verse 33. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ko.